Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Paano po ninyo ipaliliwanag ang ikalawang kamatayan at ang walang hanggang kaparusahan na isinasaad sa Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 8, at Mateo, Kapitulo 25, talatang 46? Bakit magkasalungat ang mga isinasaad na mga talatang ito? Mabuti ho, basahin po natin pareho. Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Doon sa isa, 25:40. Sa isa. At ang mga ito'y mapaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Tatapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Bakit ho sinabi niyo magkasalungat? Dahil kasi ang sinasabi po rito, yung ikalawang kamatayan po, na ano po ba ito, kawalang kamalayan po ba itong ikalawang kamatayan? Ano? Kasi umiliwanag naman sa Biblia ang kahulugan ng ikalawang kamatayan eh. Doon sa Apokalipsis din. 20:14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Yun ang ikalawang kamatayan, dagat-dagatang apoy. Yun na nga yung parusang walang hanggan. There nothing contradictory about the two verses. Kasi yung sinasabi sa kabila, walang hanggang kaparusahan. Yun namang isa, ikalawang kamatayan, which means biblically na yung ikalawang kamatayan yun ay ang dagat-dagatang apoy. Na doon sa dagat-dagatang apoy, walang ano ron, walang pahinga ron doon sa 20:12 ng Apokalipsis. At ang Diablo, 20:10. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Yung ikalawang kamatayan, hindi state of unconsciousness yun. It is called the second death, pero hindi state of unconsciousness yan. Sang-ayon po sa inyo, hindi kayo nagpapatawag ng reverend o kagalang-galang, kundi kapatid. Ang tanong ko po'y ganito, bakit tinatawag ni Dr. Lucas na kagalang-galang na si Teofilo? Sino po ba si Teofilo? Siya po ba'y kapatid sa iglesia? Alam mo, si Teofilo, hindi nagpatawag ng kagalang-galang. Basahin natin. Sa Lucas 1. Ay minagaling ko naman, Tingnan mo sa umpisa. yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Ayun. Dito, makikita nyo na si Teofilo ang sentro ng pagsulat ni San Lucas.
Ano? Ngayon, walang ulat dito sa Biblia na kung ano si Teofilo. Yung exact office niya. Maaari kaya niya ginamitan ng salitang kagalang-galang, he is a person of authority. And that can be gleaned in the fact that another writing was directed to Theophilus doon sa 1:2 ng Gawa. Ay, 1:1. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan. The recipient also of the book of what they call the book of Acts of the Apostles, si Theophilus din. Sa kanya rin sinusulat ni San Pablo ito, no? Dito mapapansin mo, si Teofilo, hindi niya alam ang nangyari. Kaya sinusulatan siya ni Pablo ng mga bagay na nangyari sa kanila o ni Lucas. Kaya siya sinusulatan ni Lucas para ipaalam sa kanya. Therefore, he is not of, we can safely presume na he is not within the congregation nung nangyayari yung mga accounts tungkol kay Jesus Christ. Maaaring he is a newcomer in faith, maaari naman he is a convert of the faith, o maaari naman he is a person of authority, kaya siya ginagalak ng gano'n ni San Pablo. Pero hindi reverend ang ginagamit doon. Sa kanyang Greek, hindi reverend. Ang nakalagay doon sa kagalang-galang ay excellent. Itong mga gumagamit ng reverend, sa Biblia kasi isang beses lang ginamit yung reverend sa awit 111:9. Hindi magkakategorya yon. Yung pagpapakita lang ni Pablo ng paggalang yung kay Teofilo. Pero tandaan mo, si Teofilo is not a minister of the gospel. Hindi siya mangangaral na kagaya ng pagkamangaral ng mga apostol. Pinagbawalan namang magpatawag ng mga rabbi at kung ano-anong mga titulo, yung mga mangangaral, hindi ba? Sabi ni Kristo sa mga apostol, huwag kayong patawag na rabbi, isa ang inyong guro, kayong lahat magkakapatid. Ang gusto ko lang po sana mag-comment kayo tungkol doon sa makikita sa Leviticus na remember the Sabbath to keep it holy, at saka rin sa makikita sa Hebrew 4 verse 10 yata yung meron pang isang natitirang araw ng pagmamahinga. Kung ano ang kaugnayan nito sa bayan ng Diyos, pwede po ba kayo mag-comment din for my... Pwede po. Salamat po. Salamat din po. Alam niyo, yung sinasabi po din sa Leviticus na remember the Sabbath day to keep it holy, nandun din yan sa Exodus 20 at saka dun sa chapter 5 of the book of Deuteronomy. Yung utos ng Diyos, talagang yung pangingili ng Sabbath, utos po yun ng Diyos. Pero hindi yun sa lahat ng tao iniutos yun. You must know the intent of the law in order not to transgress the law but to fulfill the law. Dito po sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, ito po ang dahil kung bakit sila inutusan na magpahinga sa Sabat. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yung salita na yung kaya iniutos sa iyo na ipangilin mo ang araw ng Sabat, yun ang layunin ng pagkautos. Dahil sila naging alipin sa Ehipto. Iyon kang aalalahanin, it is a memorial of their bondage in Egypt, na alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa Ehipto. Kaya iniutos sa iyo ng Panginoon ng Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yung mga ceremony sa Israel, karamihan ho dyan mga memories of what happened to them in the land of Egypt. Kagaya yung Passover feast, yung fiesta ng Paskwa. Yun ho yung memory nung pagkatakas nila sa Egypto na nung gabi na yon before they fled Egypt. Nagkaroon ho ng isang malaking pestilence sa lupain ng Ehipto. Hindi ho nadamay ang mga Israelites dahil
Sabi ng Diyos, lagyan niyo ikayong inyong mga pintuan, mga gates ninyo, ng dugo ng mga kordero. At pag nakita ng anghel yon, lalagpasan ng inyong bahay. Ang papasukin niya, yung mga bahay na wala noon, yung mga Egyptians. Kaya ang tawag po doon, Passover. Yun ang isinaling sa Spanish Bible na Pascua, which means the same. Passover, when the angel of death passed by your house, which is the Passover, you will remain at peace. Yung Pascua is peace. Na sa kabila ng maraming mga nagkakamatay sa Ehipsyo, yung mga Israelites, wala na spare sila because of that blood in their gates. Kaya yung memory na yung Passover, it was commemorated by the Israelites until the time of Jesus Christ, na sila ay naghahanda pa rin ng kordero ng Paskwa. Pero pagdating yun talagang katuparan na ng Paskwa, who is the reality of that lamb, doon tumigil yung observation ng Paskwa. Yan yung nasa unang Corinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak, na tulad sa kayo walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwidbagay si Kristo. Ayun. Yun talagang reality ng Paskwa. Yung mga napinatay na Passover lamb doon sa Israel, yung mga pinatay na yun is a symbolism of what is to come into reality. And the reality is Jesus Christ. Siya ang kordero ng ating Paskwa na ihain na. Kaya alisin niyo na yung matandang libadura upang kayo maging bagong limpak na tulad sa kayo walang libadura. Ang Kristyanismo, isang aral na walang libadura, walang leaven. Ang ibig ko sabihin sa inyo ganito, yung mga larawang isinasalarawan sa matandang tipan, meron mo yung reality sa batang tipan. Gayun din naman yung pangingili nila ng Paskwa o ng Sabat. Yung Sabat, from the word Sabaton, ang ibig sabihin, pamamahinga. Ang Egypt, inalipi ng Israelites for 400 years. Kailangan silang magkaroon ng memory ng kanilang pagkaalipin. Bigay sila ng Diyos ng Sabat. Hindi mo isang Sabat lang. Marami silang Sabat na ipinangilin. May Sabat ng lupa. 6 years they will use the field. Tapos, on the 7th year, hindi nila bubungkalin yun. Anumang tumubo ron, hindi nila kukunin. Ibibigay nila yun sa mahihirap. Yun ang Sabbath of the field. Pamamahinga ng lupa. Meron silang Sabat ng balag. Meron silang Sabat ng taon. Meron silang Sabat sa Passover. Sa linggo silang kakain ng tinapay na walang libadura. Sabat yun sa Panginoon. Marami pong Sabat ang Israel. Kaya yun, para ipaalaala lagi sa kanila ng Diyos na sila'y naging alipin sa Ehipto. At bilang memorial ng kanilang pagiging alipin, pinagdidiwang nila ang araw ng Sabat. Pero pagdating po sa panahon ni Jesus Christ, inalis po lahat yung mga sabat-sabat na yun Ang katunayan, Christ and the apostles did what is not fit to be done on Sabbath. Pakinggan nyo sa 12 ni Mateo. Ganito ating mababasa. Nang panahong yaon, ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo, at nangagutom ang kanyang mga alagad, at nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat, pagkakita nito ng mga Fariseyo, ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat." Tingnan ninyo. Mga alagad ni Kristo, sabi ng mga Pariseo, gumagawa sila ng hindi nararapat gawin sa araw ng Sabat. Kasi may batas yan Sabat na pagka-Sabat, huwag kang magpapaninas ng apoy. Huwag kang maglalakad. Huwag kang lalabas sa pintuang bayan. Huwag kang magsasalita ng ibang wika. Sabi nung batas ng Sabat, huwag kang magluluto. May batas ng Sabat. Yun ay para sa Israelite. Pagdating ni Kristo, pinupuna sila ngayon ng mga Sabadista na binimay tayong mga alagad mo, kumikitil ng uhay sa araw ng Sabat, na hindi matwid gawin sa araw ng Sabat.
Papayag ba si Kristo kung hindi matwid yun? Pwede ba kung sabihin ni Kristo, sige, bumitil kayo, tapos hindi pala matwid? He is not a transgressor of the law. The only fact is that they are not under the law of Moses. Yun ay batas sa panahon ni Moses. Pero pagdating ng Kristyanismo, hindi na po yun. 13:39 ng gawa ng mga apostol. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. O, tanyo. Sa Kristiyano, hindi kayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Kaya sa pagdating ng panahong Kristiyano, iba ang batas. Iba dun sa Israelites, iba rito. Ngayon, di ang batas ng Sabat para sa Israelites. Yun yung sinasabi niyong talata na sa 4:9 ng Hebreo, if I am not mistaken. Pakinggan niyo po. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. May natitira pa isang pamamahingang Sabat. At ito, ukol ito sa bayan ng Diyos. Naturally, ang tinutukoy ni San Pedro, ni San Pablo na bayan ng Diyos, yun nga ang iglesia. Kasi yun pong iglesia sa Bagong Tipan, yun ang tinatawag na bayan ng Diyos eh. Pakinggan nyo sa unang Pedro 2:9. Tatapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ayun. Yung bayan ng Diyos sa panahon ng New Testament, yun yung kalaganapan ng Kristiyano. Sabi ni Pedro sa mga Kristiyano, kayo ang wikay, you are a chosen generation. Isa kayong lahing hirang. Isang makaharing pagkasaserdote. Isang bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya ang tinutukoy yung bayan ng Diyos, yung iglesia. Ang sabi si San Pablo, mayroon pang natitirang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Pinapakahulugan ng Sabadista ito ng ganito. Yun kang natitira pang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos, yun ang araw ng Sabado. Kasi inalis na yung Sabat ng balag, Sabat ng lupain, inalis na yun. Ang itinara na lang ay ang araw ng Sabado. Yun ang sabi nila. Pag-aralan natin yung sinabi ni St. Paul, may natitira pang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos na siyang ang iglesia. Tanong, San Pablo, anong Sabat yun? Sabi mo natitira. Pamamahinga. Sa makatid, isa lang yun. Dalawa ba? Isa? Isa. Isa lang. Yun, ipamamahinga yun ng bayan ng Diyos. Tama? Ulitin mo talata. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat. Ilan? Isa. Ang Sabadista, ilang Sabado lang nagpapahinga, hindi ko na mabilang sa dami. Dahil sa isang taon merong 53 meses. 53 Domingos. 53 Sabado, 53 Domingo, 53 Lunes, kaya nga ang isang taon binubuo ng 365 days, more or less. To be exact is 364 And one-fourth day. Kaya 364, one-fourth day and 22 seconds, 22 minutes. Ngayon, sabi sa Biblia, Isa. may natitira pang isa na pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Isa na lang. Sa Sabadito, yung Sabado lang ang papahinga. Hindi yun ang Sabado. Hindi yun ang Sabat. Yung Sabado, dahil yun Yung 1993, meron din 52 Sabado. Ang sabi rito sa Biblia, isa na lang. Ito mali na sa application. Kaya let us analyze the words of St. Paul na mayroon pang isang natitirang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ngayon, alin yun? Itaas natin sa 8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Jose ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Kita nyo, kung yung pamamahinga na yon na ibigay na ni Josue, hindi na sana sasabihin ng Diyos pagkatapos ang ibang araw. Ano ba ang pinatupad ni Josue na pamamahinga? Hindi ba kasama rin yung Sabado? Di ba? Nang mamatay si Moises, ang humaliling administrador ng Israel ay si Josue.
Kasama po sa ipinatupad ni Jose yung araw ng Sabat. Pero sa wording na sinasabi ni St. Paul, kung ibinigay na sa kanila ni Jose yung kapahingahan na yon, hindi na sana sasabihin pa pagkatapos ang ibang araw. Sa makatid, iba itong araw na ito kaysa dun sa pinatupad ni Jose. At kasama sa ipinatupad ni Jose yung Sabat na Sabado. Ito'y iba. Kaya ulitin natin saka natin ituloy. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Jose ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Tuloy. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Yung natitira na yon, yung hindi ibinigay ni Jose. Ibang araw yon. Hindi yun ang binigay ni Jose. Ito'y ukol sa bayan ng Diyos. Aling araw ito? Aling pamamahinga ito? Ito ba'y 24-hour day kagaya ng Sabat ng mga Hudyo? Tuloy pa natin sa gist. Sapagkat ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kaniyang mga gawa. Sa 8. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nakakapasok dahil sa pagsuway ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ayon. Yung palang pinangaralan noon nila Jose, nila Moses, hindi nakapasok dun sa talagang kapahingahan dahil sa pagsuway. Natin nyo, totoo ba na nagpahinga ang Israelita? Nagpahinga sila araw na Sabat. Biyernes pa lang namumulot na sila ng mana sa ilang para on the 7th day they will rest totally. Sabi ni Moses, pag Biyernes, kumuha kayo ng para sa 2 araw na mana. Para pagdating ng araw ng Sabat ng Sabado, huwag na kayong kukuha, magpapahinga kayo. Ayun ang sabi ni Moses sa Israel. Ngayon, ano po ang sabi ng Biblia? Yung mga pinangaralan ng una, nila Moses, nila Jose, hindi ka nakapasok doon dahil sa pagsuway. Sa makatid, yung tinutukoy na araw na ito, hindi yung pinangili ng Israel. Hindi nga nila napasok yung tunay na Sabat Because even in the wilderness, nakasalubong sila ng pestilence, mga iba-ibang kapahamakan dahil sa kanilang pagsuway. Hindi nila na-realize at natagpuan yung tunay na Sabat. Yung tunay na kapahingahan, hindi nila nakita. Ang katunayan, 4 na taon silang walang kapahingahan. Lakbay sila ng lakbay, 4 na taon bago sila nakarating sa bukanan ng ilog ng Jordan at natanaw nila roon yung lupang pangako. Doon sa nanggaling sa Israel o sa Egypto, walang nakapasok doon sa bayang banal maliban doon sa ilan yun? 2 ba yun? 2. Caleb. Si Jose at si Caleb. Lahat nung nagpahinga ng Sabado, walang nakapasok din sa lupang pangako. At walang nakapag-enjoy ng tunay na Sabat. Therefore, ibang Sabat ito. Hindi ito yung Sabat ni Bert Balinto na Sabado. Alin ito? Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ano? Ulitin mo kapatid. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David. Ano yung sinabi sa awit ni David? Tungkol dun sa isang araw na yon. Anong araw yon? Ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ibang klaseng araw pala ito. Bakit? Ito'y araw na may tinig. Itong araw na ito dapat mong pasukin. Ito'y araw na ito, itinangi ng Diyos, isang araw lang ito, hindi mara ito, isang araw lang itinangi ng Diyos. Dapat mapasok ng Kristiyano ng bayan ng Diyos. Anong araw ito? Ito kayong sinasabi sa awit ni David na kung marinig mo ang kanyang tinig, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Anong araw ito? 24-hour day? It's being made up of day and night period. Ito ba yung araw na tinutukoy? Ito yung araw na itinuro naman ni Pablo nasa awit kay David ito. Doon natin puntahan sa awit ni David.
Anong araw ito na may tinig? Na pag narinig mo ang tinig niya, huwag mong papagmatigasin ang puso mo. Pumasok ka na sa kanya doon sa araw na yon. Alin yun? De, punta tayo sa awit ni David, yun ang inihihimatong ng Biblia. Alin itong araw na ito na itinangi ng Diyos para sa bayan ng Diyos? Sa 118 ng aklat ng mga awit, como awit ang itinukoy, doon tayo pumunta. Ang sabi po rito sa awit 118, versikulo 19. Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katwiran. Aking papasukan, ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Sanya ka sa akin ang pintuan ng katwiran, papasukan ko, papasalamat ako sa Diyos. Tuloy. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Ito ikay siyang pintuan ng Panginoon, dun papasok ang matuwid. Yung pintuan na yun ng Panginoon, napapasukan ng matuwid, ano yun? Tuloy. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Sino ito? Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Sino ba yung bato na tinutukoy na naging pangulo sa sulok? Si Kristo. Ito ang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Ito rin yung bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay na naging pangulo sa sulok. Tapos, ito ang gawa ng Panginoon. at sa 24, Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. yung pala, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Yun ang papasukan mo, hindi 24-hour day. Isa lang ito, pero pagpasok mo ron, eternal na yung rest na malalaman mo. Alin yun? Ang sabi ng Biblia, ito ang pinto ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Ito ang bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay na naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Kinakanta pa nga ng mga matik-matik yan eh. This is the day the Lord has made, the Lord has made, the Lord has made. This is the day the Lord has made, la 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 la. Oh, alin yung day na yun? Yung ba, 24-hour day? Si Kristo yun eh. Oh, kaya pag pumasok ka kay Kristo, makakapagpahinga ka ng tunay na pahinga, hindi kagaya ng pahingang ini-offer ni Moises at ni Joshua. Ang pahingang ito, anong klaseng pahinga? 11:28 ni Mateo. Pakinggan niyo. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ayun ang tunay na sabat. Sabi ni Kristo, halik kayo sa akin. Halik kayo. Kayong napapagal at nabibigat ang lubha, pagpapahingahin ko kayo. Tuloy. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Tanyo, yun ang tunay na kapahingahan. Kapahingahan ng kaluluwa. Yung isang araw na yon that the Lord has made, and that is Jesus Christ. Yun ang araw na may boses, may tinig. Na sabi sa awit, pag narinig nyo na ang tinig nitong araw na ito, pag narinig nyo, huwag nyo papagpamatigasin ang inyong puso. Kaya ito, hindi 24-hour literal day. Oh, ito po si Kristo, ang araw na ginawa ng Diyos na dapat sumakop sa buhay ng isang tao. Iyan po ang sinasabi sa Biblia. Salamat din po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ang itatanong ko lang po ay comparison, no? Ito tungkol sa paniniwala ng Katoliko at paniniwala ho ng iba't ibang religious group po, at base sa aking mga karanasan sa pagsama sa mga ganitong religious group. Bali pangatlong Biyernes ko na ho itong nandito sa inyo nakikinig, at marami naman po ako natutunan sa inyo. Bali na nga po yung tanong ko na comparison po sa paniniwala. Nabanggit niyo kanina yung tungkol sa mga imahen. Sa paniniwala ho ng ibang mga born again o mga ibang fellowship dyan, na nandyan po yung tungkol po sa paniniwala sa imahen na binabasa, yung talagang
hanggang tapakan, martilyuhin. At natanong ko sa kanila kung talagang dapat gawin, nabasagin. Tungkol din sa mga rebulto, nasabi ng born again, basagin, martilyuhin. Yun ay hindi biblikal. Ang sabi ng Biblia ganito sa Deuteronomio. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong sunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon. Ayun. Ang sabi ng Diyos, yung mga larawan nilang inanyuan, yung mga Diyos-Diyosan nila, ay ang sabi, sunugin mo sa apoy. Huwag mong iimbutin ang ginto at pilak na nasa kanila. Kaya kung may damit yun, may ginto, kasama mong susunugin pati ginto na ginamit dun sa Diyos-Diyosan. Yan naman nakalagay, tadyakan mo, martilin mo, hindi. Sabi, sunugin mo. Yun ang sabi ng Diyos. Nasa Deuteronomio yan, 7:25. Siyempre, saan ba tayo susunod? Sa Diyos o sa mga haka-haka ng mga pastor? Naggusto ko na sa Diyos. Kaya kalimbawa, kahoy yan, sunugin mo. Diba, no? Ngayon, kung bakal yun, sunugin mo rin. Kung hindi masunog, baon mo. Pero para martili mo, tadyakan mo, labag na hulin sa sinasabi sa Biblia. Ang sabi, sunugin. Ngayon, bakit yung dapat daw na, yun daw larawan ni Kristo, imahe ni Kristo, bakit susunugin? Hindi yung larawan ni Kristo yun Wala hong photography nung nandito si Kristo sa lupa. Kaya, kung yan larawan ni Kristo, ba't iba-iba? Merong magkaganda-gandang lalaki. Yung sa kursilyo na kahit saan ka pumunta, parang nakatingin sa iyo yung mata. Diba? Magkaganda-gandang lalaki nun. At kung gano'n siguro Kristo, nagpila-pila siguro mga babaeng miyembro sa iglesia nung araw, Pakaganda. Meron naman pangit. Payat na payat, nakalabas ang ribs. Kaya ako, personally, hindi ako naniniwala si Kristo ganun kapayat. Na nakalabas ang ribs. Maganda ang pangangatawan ni Kristo. Pero hindi magandang lalaki. Kung babatayan natin Biblia, si Kristo hindi naman magandang lalaki. Pakinggan nyo. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayunman, ating pinalagay siya na hinampas, sinakpan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ayun. Wala tayong kagandahang mananasamang pag tinitignan mo siya. Kaya si Kristo hindi ganun kaganda lalaki. That is the proof na hindi totoo yung sinasabi nila, yun ang imahe ni Kristo, the image of Christ, no. The image represents exactly what the creature is, or what the thing is. The image is the exact replica of the thing. Tandaan niyo po yun. Ang image is the exact replica of the thing. Halimbawa, yung salamin, humarap ka. Ano ba yung nasa salamin? Ikaw ba yun? It is the image of your person na reflected dun sa salamin. Kung yun ang image ni Kristo, bakit ang dai-dai namang klase? May maitim pa yung nasa Quiapo. Ganun ba? May ready. Kay Maria lang kung ano ginawa kay Maria. May Maria kung hapon ng mata. Yung sa Our Lady of Akita. Ito namang Our Lady of Edsa rito sa Edsa Shrine. Naku, kapangit-pangit. Hindi ka mukha ni Maria. Mukhang butangero yung nilagay din
Paano mo sasabihin imahin ng mga tao? Hindi imahin mo eh. Yan ay mga bungang isip lang ng mga... Parang hinahamak na rin si Maria nung gumawa nung nandun sa ESA. Hindi ganyan si Maria, isura ni Maria. Ayan ay mga imahinasyon lang. Hindi totoo na yan ay images. Ngayon, kung talagang image yan, payag ako ba? Hindi. Di ilalagay ko rin sa kwarto ko yung image ni Cristo. At least nakikita ko siya agad. Parati. Pero hindi gano'n ang pagsamba sa Diyos eh. Na yung nakikita mo eh. Basa. Sa 4:18 ng ikalawang Korinto. Samantalang kami ay nagsisipingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, tatapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kung tumingin ng mga apostol, hindi sa imahen. Hindi kami tumitingin sa bagay na nakikita. Kundi, ang tinitingnan namin yung hindi nakikita. Bakit? Kasi yung nakikita may katapusan. Yung hindi nakikita, walang hanggan. O paano ko ngayon gagawa ng batot simento sa kakahoy? Ha? Labag po sa Diyos yan eh. Ang totoo, yung paggawa niyan, isang kalapastanganan sa Diyos. Roma 1:25. Sa 23 na. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Anong gawa yun? Sa 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Bakit? At sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Di ba nilalang lang yun? Ginawa lang na sculpture yun. Ginawa lang yun. Hindi sila naglingkod sa creator, kundi sa creature. Ha? Doon sa ginawa, hindi doon sa gumawa. Sa nilalang, hindi sa lumalang. Kaya sabi ni Pablo, yun ay pagpapalit ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Malaking kasalanan yun, mga kapatid. Kaya hindi ako naniniwala yan yung imahe ni Cristo, imahe ni Maria, kung sino-sino. Hindi totoo yan. Gandang gabi po sa lahat ng naririto. Nagabi po. Tanong ko po ay ito. Nangyayari na po ba itong Apocalypse 13, 16, 17? At anong bansa ho nangyayari ito? Alam mo, yung Apocalypse 13, 16, hanggang 17, yun ang paglaganap ng kapangyarihan ng hayop na ang lahat ng kanyang malaganapan ng kapangyarihan bibigyan ng tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Matagal nang nangyayari yan sa mundo at halos lahat ng bansa sa mundo nasasakop ng kapangyarihan ng Antikristo ng hayop. Matagal nang nangyayari yun. Mabuti pa basahin natin. Sabi, ang lahat, Ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga laya at mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o ng bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Ngayon, yung hayop po na yun, tinutukoy sa Biblia, the beast. Yun ho ang Antikristong sinasabi sa Biblia. Ito lalaganap ang kapangyarihan nito sa buong sangkalupaan. Nakikita mo siya halos sa lahat ng sulok ng mundo. Nandoon ang kapangyarihan niya. At makikilala mo ang kanyang nasasakupan. May tanda sa noo at sa kanang kamay. Ang ibig sabihin ho nung noo sa Biblia, yun ang symbolism ng way of thinking. Yung mood ng isang tao. Yung kanyang hilig, yung gawi niya. At yun namang kanang kamay, yun naman ho ang simboliko ng paggawa. Kaya yung kanyang alipin, yung nalaganapan ng kanyang kapangyarihan, nakikilala mo ang kanilang kaisipan, pati na ang kanilang gawain. Doon ho sila makikilala. Dahil binigyan sila ng hayop ng tanda
sa kanang kamay at sa noo. Ngayon, itong hayop na to, hindi po naman ito talagang hayop eh. Simboliko lang naman po yung hayop. Tabagkat kung bibilangin mo ang bilang ng hayop, siyang bilang ng isang tao. Tao po ito. At ang kanyang bilang is 600, 3 scores and 666. Ayun. Yun ang sinasabi ni Almeida, 666. Yun ang 666. Ngayon, yun ho ay isang tao. At itong taong ito magkakaroon ng kapangyarihan sa maraming mga bansa sa mundo. Ang totoo, pati sa business world, makapangyarihan siya. Sa komersyo. Pakinggan nyo sa Apokalipsis pa rin, 18, 11 hanggang 12. At ang mga mangangalakal sa lupa ay magsisiiyak at magluluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal na ginto at pilak, at mahalagang bato, at ng mga perlas, at mainam na lino, at kayong kulay ube, at sutla, at kayong pula, at sari-saring mababangong kahoy, at bawat kasangkapang garing, bawat kasangkapang mahahalagang kahoy, at tanso, at bakal, at marmol, at kanela, at espesyas, at insienso, at ungwento, at kamangyan, at alak, at langis, at mainam na harina, at trigo, at mga baka, at mga tupa, at kalakal na mga kabayo, at mga karo, at mga alipin, at mga kaluluwa ng mga tao. Tayo, pati kaluluwa ng tao, kalakal nitong walang hiyangin eh. Ang dahil niyang kalakal, mga tela, mga ginto, mga marmol, espesya, insenso, mga langis, alak, pinakalakal niya. Ano nangyari sa mga mangangalakal dahil sa kanya? Doon sa 18:2. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho ang dakilang Babylonia, at naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal, at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya. At ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Kita nyo. Yan po pati sa negosyo na cover niyan. Ang mga mangangalakal sa lupa, nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Pagka ikayan walang tatak ng hayop, hindi ka makakabili, hindi ka rin makakapagbili. Kaya akala nung sabi ni Almeida, yan daw sa hinaharap. Pag hindi ka raw nagpatatak ng 666, hindi ka makakabili, hindi ka makabibenta. Hindi ngayon yan nangyari. Noong palang unang umpisa, pagkatapos ng mga apostol, nag-take into power na yung mga yan. Buhay pa kasi apostol nagtatrabaho na yung mga yan Kaya lang hindi sila makalantad noon dahil meron pang mga buhay na apostol. Sabi ni Pablo sa 2 Tesalonica, pakinggan nyo sa Kapitulo 2, ganito ating mababasa. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Kita nyo, panahon pa ng apostol. Ang hiwaga ng kasamaan gumagawa na. Mahahayag yan sa 5. Hindi ba ganinyo naaalaala? Sa 4. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Hindi ba ganinyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? At ngayon naalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Kanyo, buhay pa si Pablo, nag-umpisa nang gumawa yung hiwaga ng kasamaan na yon. Yun ang tinatawag sa Biblia, anak ng kapahamakan, son of perdition. Ang sabi, sumasalangsang laban sa lahat ng tinatawag na Diyos at sumasamba. Siya'y uupo sa templo ng Diyos, ilalagay niya ang kanyang sarili tulad sa Diyos. Kaya maghanap po kayo kung may natupad ng ganito. Mangangaral, nagpapakilala siya, tila siya'y Diyos. Pinakilala niya sarili niya tulad siya sa Diyos. Uupo siya sa templo.
Tapos papakilala niya ang kanyang sarili tulad sa Diyos. Naalala nyo na? Ako merong alam. Kaya sabihin sa inyo, pag nangungumpisal ka, ano sinasabi mo? Padre, yayamang ikaw po ang kahalili ng Diyos dito sa lupa. Kalagak mo ako sa aking kasalanan. Tama o hindi? May kahalili ang Diyos. Pero mo pinalitan nila ang Diyos. Kahalili ng Diyos? Ang hinahalinhan yung bulok na haligi. O kaya yung sirang gamit. Pero pag hindi nasisira, hindi dapat halinhan. Isukat halinhan nila ang Diyos, ano? Kaya natupad yung sabi ni Pablo, may mga tao, ipakikilala nila ang kanilang sarili tulad sa Diyos. Kaya magtataglay sila ng kapangyarihan sa mga tao. At ang masaklap, buong mundo nasasakop nila halos. Sabi nga sa Pasyon, ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya ng panahong unang-una, hayop na walang kapara. Yun, nasa Biblia pa, hayop eh. Sa Pasyon, hayop din ang tawag eh. Lalo sa hayop na tanan, na kaniyang napagmasdan, katakot-takot matingnan. Itong ulo, 10 sungay, iisa lang ang katawan. Yung hayop pala na yung 7 ulo, no? 10 sungay, pero isa katawan. Kaya talaga bang hayop yun? Doon na halimbawa. Di halimbawa lang pala yun. Ano yun? Kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbing tao sa lupa. Di tao pala yun. Yung nga sabi sa Pasyon, bilangin bilang ng hayop, siya rin bilang ng isang tao. Hindi tao yan. Anong klaseng tao yan? Itong sukaban at lilo, magkarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Kita nyo, tao nga pala yan. Ang pangalay Antikristo. Anong klaseng tao? Engineer ba yan? Engineer? Ang kaniyang mga aral. Kita nyo, di mga ngaral pala yan. Tinamaan ang malagsit na yan. Ang kaniyang mga aral, masasama, di katwiran, madlang ugali, mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Ayun, siya pala namamalita. Lased Kristiyanong tunay. Ang kanyang mga kasama, mamamansag na propeta, hihibuan ang lahat na nang magsisampalataya sa lihis na aral niya. Pero napapasampalataya ng tao kahit lihis ang aral niya. Bakit nagkakaganon? Kasi may milagro eh. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, ano ba't magkakabayo? At dito sa buong mundo, maghahari itong lilo. Nakakita na kayo ng mga ngaral na hari? Nakakita na kayo? Siyempre, pag hari may corona.
Nakakita na kayo ng mangaral may corona. Ako nakakita nga, 3 tapatong pa corona eh. Nasa Italia. Ano? Yung tinutukoy sa pasin eh, na maghahari sa buong mundo itong lilo eh. Kaya nga ang buong mundo, nasasakop ng kapangyarihan ng Antikristo, karamihan tao eh. Kaya maraming tao ngayon kalaban ni Kristo eh. Sabi ni Kristo, huwag kang mangangalon niya. Nangangalon niya. Huwag kang papatay. Pumapatay. Oh, anong tawag mo ron? Kristiyano ba yon? Antikristo yon. Ang Antikristo, parang anti-gobyerno. Kalaban ng gobyerno. Antikristo, kalaban ni Kristo. Sabi ni Kristo, huwag kayong patatawag ng Ama. Iisa lang ang inyong Ama, yung nasa langit. Eh siya, nagpatawag siya, Ama. Oh, kita mo? Ano, Antikristo, hindi. Pag sinabi mo naman Kristiyano, sira ulo mo. Yung nilalabanan ng diretso si Kristo, sabi mo pa Kristiyano. Magbabansag siya Kristiyanong tunay. Pero, kung pag-aaralan mo ginagawa niya, siya nga ang Antikristo. Bakit? Lahat ng sinabi ni Kristo, kinalaban niya. Ha? Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino may di makakaparoon sa Ama? Kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ba niya? Kundi sa pamamagitan namin. Ha? Ni Baldomero, ni Quintin, si Kula, si Matias. Kung sino-sino inilagay pamamagitan, mamamagitan daw. Mali. Sabi ni Kristo, siya lang eh. For there is one God and there is one mediator between God and man, the man, Jesus Christ. Ilan ho ang tagapamagitan? Isa. Dinamihan nila. Kaya talagang laban sila kay Kristo eh. Naniniwala ako kayo? Kung ayaw nyo maniwala, no, pakialam ko kung ayaw nyo. Basta sinasabi ko lang ito, totoo, nasa Biblia yun. Eh, mga iba, galit sa akin, lalo na nanonood sa TV, ano kung magalit kayo sa akin, no, pakialam ko kung magalit kayo. Masabi ko lang yung totoo. Magalit man kayo, dahil siguro sinasabi ko totoo. Pakinggan nyo sa 4:16 ng Galacia. Basa tayo. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Oh, naging kaaway nyo ba ako dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Totoo naman sinasabi ko eh. Meron tao nagagalit sa'yo dahil totoo sinasabi mo eh. Ang masama, magalit ka sa akin dahil nagsisinungaling ako. Hindi. Kaya ka nagagalit. Totoo sinasabi ko, tinatamaan ka deep within your heart. Ha, di ba? Inaamin mo, tama sinasabi ni Soriano. Kaya ang galit. Meron nagagalit dahil totoo sinasabi mo. Gaya ni Pablo, totoo sinasabi, kinagalitan. Si Kristo, totoo sinasabi, pinako sa krus. O, tama? Si Juan Bautista, totoo sinabi. Sabi niya, ikaw, mangangalon niya ka. Sabi kay Herodes, pinapugot siya ulo. Nagalit ba si Herodes kay Juan Bautista dahil may ginawang masama si Juan? Hindi. Sinabi lang ni Juan yung totoong ginagawa ni Herodes para sana siya'y magsisi. Hindi nagsisi. Pinaputo lang ulo ni Juan. Si Kristo pinako sa krus. Si Esteban, nung magsabi ng totoo, binato hanggang sa mamatay. Ang karamihang Kristiyano nung magsabi ng totoo, ipinakain sa mga leon. Pinatay sa arena ng Roman Empire. Ha? Sinunog ng buhay ang maraming Kristiyano ng unang siglo. Ba't nagkaganon? Dahil sinasabi nila ang totoo. O ngayon, kung ako'y susunugin nyo rin ng buhay dahil sinasabi ko totoo, mangyari kalooban ng Diyos. Kung ako'y sinusunog niya, sisigaw ako, Hallelujah! Praise the Lord! Bakit? Kung yun ang nangyari doon sa mga kapatid ko nung araw, mangyari man sa akin yun, hindi ako nagtatakot. Talagang ganun, mangyayari talaga yun. Kakagalitan ka ng tao. Pakinggan nyo. 10:22 ni Mateo. At kayo'y kapopoota ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Oh, sino mapopoot? Lahat. Lahat ng iglesia galit sa akin eh. Inimbitahan akong bisite. Nung nung presidente eh. Soriano ba, guys? Huwag mo igigis yun. Ayoko na. Hindi na, tuloy. Nakabibihis na ako, pupunta na ako dun sa Siyo. Ba? Nabalitaan ng isang abogado na miyembro ng isa namang galit sa akin yung puno niya. Pinaalis ako. Hindi ako napunta. Ganun lang.
Galit sila kasi sa akin. Nabubulgar kasi yung mga kawalangyaan nila sa relihiyon. Hindi ako nagtataka. Saka hindi naman ako nagdaramdam. Magalit ka man sa akin, hindi naman ako unang kinagalitan eh. Alam niyo ang sabi ni Kristo sa langit? Huwag kang titigil, Soriano. Hindi ka nag-iisa. Bakit? Ba't mo naman sinabi yung Soriano, narinig mo ba? Narinig ko. Pakinggan nyo sa isang talata. 15 ng Juan 20. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. 18. Kung kayo'y kinapuotan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kung kinapuotan kayo ng sanlibutan, talastasin nyo. Ako muna ang kinapuotan bago kayo. Tama o hindi? Buhay na mano nga si Kristo eh. Kaya ang sagot niya sa akin, hindi ka nag-iisa. Maraming kinapuotan. Si Nunong Noe, kinapuotan. Biro mo walang naniwala sa kanya, pamilya niya lang. Biro mo sigaw ng sigaw 100 taon. Kasi yung daong ho, ginawa niya yun, 100 taon niyang ginagawa. So, wala pa naman yung power so nun eh. Meron naman power so nun, kaya kung maglagari si Noe, tumatagaktak ang pawis para ako nakikita eh, oh. Biro mong tandaan niya na yun, 600 years old na siya nung gawin niya yung daong eh. Kung 600 years old. Ngayon, 60 ka pa lang, kung gudugud ka na eh. Yan, 600 years old, naglalalaga rin, nagpapapako, ano? Tagal nilang ginagawa, ayaw man silang tulungan ng ibang mga tao eh. Tapos, nangangaral si Noe, 100 taon. Mga kababayan, magsisi na kayo. Palulubugin ng Diyos ang buong sanlibutan, malulunod lahat ng masama. Magsisi kayo, magbago kayo. Daldal si Noe, hindi siya pinapansin. Hoy, mamangulyanin. Sabi kay Noe, bakit gumagawa siya ng daong sa gitna ng gubat eh? Sila kasi kung gumawa ng daong tabi ng dagat, ano? Para, siya sa gitna ng gubat. Nangyayari. Para nga naman siya luko-luko, ano? Hindi nila alam yung sinabi ng Diyos, ang buong mundo lulubog. Kaya pati yung gubat lulubog. Ba't naman aalisin niya pa rin yung, hahakutin niya pa ba sa dalampasigang haba na yun? Hindi, lalong tumagal yung daong. 100 taong ginagawa ni Noe. Ha? Lagari rito, lagari ro. Tapos yan, katulong ng mga anak niya. Sigaw siya ng sigaw. Mga kababayan, magbalik loob kayo. Malapit na magulang ang mundo. Hindi siya pinaniwalaan. Wawalo naniwala sa kanya. Yung lahat ng tao nung kung 1 milyon yun, galit kay Nunong Noe. Nang mangaral si Moises sa Israel at sa Ehipto, kinagalitan siya ng hari ng Ehipto. At ng mamaya ng Ehipto, pinagbabatuhan ng si Moises. Hindi ka taka-taka yung mga ngaral, kinakagalitan ng mga taong masasama yun. Kaya kung ako nga ang kagalitan nila ngayon, naririnig ko sa puso ko, sabi ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Bakit? Bago kayo kinapuotan ng sanlibutan, alalahanin nyo, ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kaya nga madalas ko na sasabi, ano kung magalit kayo sa akin? Basta't ako ganito. Pag intelihente kang tao, lalo na kung abogado ka, isipin mo kung totoo sinasabi ko o hindi. Maiisip mo, sasagutin mo sa puso mo. Totoo naman ang sinasabi niyan eh. Kaya lang galit ako talaga dyan. Yun lang. Talaga. Ano magagawa ko ron? Pwede ko bang pagbaguhin ang isip mo? Malibang ang Diyos. Pag hinipo niya ang puso mo, kahit galit ka sa akin, makita mo isang araw kasama na rin kita. Nagsisisigaw ka na rin ng panluloko ng mga kolektor ng ikapo at ng lahat ng palengke tinatapatan niyang mga walang yamping ministro na yan. Nakuha ng pera. Magagalit ka na rin sa kanila. Ayun, pero pag hindi ka talaga magsasadyos, magkakaibigan sila. Ayan, dapat. Kaya nga sila magkakaibigan against me. Diba? Magkakaibigan sila. Laban sa akin. Lahat sila, ako ang paksa nila eh. Makinig ka sa XL, ako paksa. Oo. Biro mo, pinapaksa ako. Tapos, sasabihin, napakinggan niyo ba ang sagot ni Mr. Soria? Hindi ako nanonood doon eh. Huy, sinungaling! Wala ka ng tatay mo. Nire-record niyo pa. Sasabihin mo, hindi ka nanonood. Ba't mo alam kung kalad ka rin ako kung di mo napanood? Ha? Halatang halata ka naman. Hoy, apostol ng demonyo. Halatang halata ka, hoy. Hindi ko napapakinggan yun. Hindi mo napapakinggan? Sinasabi sa'yo?
na hindi mo ako napapakinggan. Alam na alam mo nga yung doktrina namin eh. Hindi ba? Dahil kapapakinig mo sa akin. Mabuti pa nga yung kapatid dito, makakalimot makinig eh. Siya hindi eh. Pagkalunis alas 3 na, nandun na siya. Nakatago nga lang siya sa mga membro. Pero pinapanood niya Soriano. Bakit? Namumulot. Oh, kita mo na. Sabihin mo, hindi mo. Kaya sabi ni Pablo, kunyari, nagkukunwari kayo, hindi nyo kami kilala, gayon may kilalang mabuti. Pakinggan nyo sa isang talata. Di ba gano'n ang mga impostor eh. Kunyari, hindi kilala si Soriano, kilala mo nga. Kaya nga nung malaan mong pupunta ako sa Bob Garon debate, di ka dumating eh. O, kita mo. O, kasi kilala mo ako talaga. O, di ba? O, pakinggan nyo. Ang sabi ng Biblia. Waring mga hindi kilala, gayon may mga kilalang mabuti. Kita nyo, waring hindi kilala, pero gayon man, kilalang mabuti. Kaya sinong pastor ang hindi nanonood sa programa ko? Eh, sa central nga ng Iglesia ni Cristo, inamin nila sa kanilang radyo eh. Soriano, itinetape namin ang lahat ng programa mo, di napapanood ni KRD. Ngayon, ako, kung manood ako sa kanila, sasabihin ba nilang namulot ako? Hindi. Dahil yung sinasabi ko, laban sa sinasabi nila. Pwede ba ako mamulot to? Laban sa sinasabi yung sinasabi ko. O, di ba? Pero sila namumulot. O, marami na nga napulot eh. Sabi ko, yang kakong samahan, hindi ang tawag dyan fellowship. Ang tawag dyan church o iglesia. O, kamala-mala mo ha. Yung isang crusade daw sila, gumawa ng pulpito. The Jesus Church. O, kita mo, di church na rin. Kung banggitin nga, hindi church eh. Church. Kita mo? Kaya yun naman isa. Yung isa naman noon nanood. Ha? Kabibira ko, kabibira. Hindi ka ako totoo, hindi mahalaga iglesia. Iglesia ang tinatag ni Kristo. Ngayon naman, ha? Jesus is Lord Church. Inalis na yung fellowship church na. O, de, salamat sa Diyos. Nagliwanag ang isip mo. Hindi naman ako galit eh. Kung kunin mo yung tama, hindi. Pero ang patunayan mo, kung pinalitan mo na ba ng church, totoo na yung iyo? Mali pa rin, may ikapu ka eh. Wala naman ikapu doon sa Church of Christ, sabi sa Church of God sa Bible. Kaya, yun, pero at least nakapagpalit ka na ng isa. Natuwid ka na kahit kapiraso. O, diba? Pero kung gusto mong matuwid lahat, gayahin mo lahat yung nasa Biblia, sinasabi ko't matutuwid. Tamo, hindi na kita bibirahan ng atake. Bakit? Naituwid na eh. Yun naman ang layo ng Diyos, ituwid ng tao pagkamali eh. Ako mamali, di ituwid nyo ako. O, di ko alam yung may mali ako, di ituwid nyo. O, yun ang sinasabi ko. Ngayon, bakit po tayo naniniwalang may magagalit? Kasi pag hindi mo, pagsasabihin mo talaga, may magagalit eh. Hindi ba totoo? Sa pamayanan ng mundo, sino naghahari ngayon sa negosyo? Sino naghahari sa negosyo? Di ba yung malalaking relihiyon? Sila kumukontrol ng economy ng bansa. Hindi ka pwedeng magbili o makabili unless you are connected with the multinational. At ang karamihan diyan nasa ilalim ng mga ngarang. Tandaan niyo yun. Kaya sinasabi sa Apokalipsis, hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbili. Malibang meron kang tatak ng hayop. Tama yun. Ngayon pa lang nangyayari yun. Subukan mo mag-export. Pag wala ka sa proper channeling, hindi ka makaka-export. O mag-import ka, wala sa proper channel, hindi ka rin makaka-import. Kontrolado yan ng malalaking relihiyon sa mundo. At ang nakakasakit ng kalooban, ang kumukontrol, mga relihiyon ng demonyo ang kumukontrol. Yun ang inilalarawan sa Biblia, hayop. O, darating po araw, lilitrahan natin yan. Yan nyo, huwag kayong mag-alala. Kaya lang, siyempre, unti-unti. Baka mamaya magalit bigla, no? Para maintindihan. Kasi alam nyo, kahit totoo sinasabi mo, kahit yung injection, pag nakakita ka ba na injection, ginanon mo ba? Siyempre yung doktor, papahiran mo na yun ng alcohol. O, huwag mo itigas yun, huwag mo itigas. Ikaw, ayan, dahan. Yun na, wala na. O, kita mo, niloloko. Binobolak pa ng doktor para ko masaktan. Saka nakakita mayroon pang injection, doktor, kahit saan tamahan ni isinakpan. Hindi pwede yun.
Kahit na mabuti yung injection, di ka isa sinasaksak yun. Ano ibig ko sabihin? Kahit ganun din ang salita ng Diyos, kahit na itotoo, hindi basta gusto mong isaksak mo lang, hindi. Pagagalit ang maraing tao. Talagang makakagalit yun pag pinaliwanag mo eh. Biro mo, iginagalang ng mundo, kinukundi na ng Biblia. Pag pinaliwanag mo yun eh, lumalabas na yung demonyo eh. Yung mga ngaral niya, alagad ng demonyo, alagad ng impyerno eh. Di ba magagalit yung miyembro, no? Kaya nga ayoko sana letrahan. Ako hindi ako nagle-letra nun eh. Bahala na kayo manghula. Sasabihin ko ang milagro, hulaan ninyo kung sino ang santo. Santo. Ayun. Nais ko po sanang malaman kung ano po ba yung tinatawag na speaking in tongues. Kasi marami pong gumagamit nito ngayon. Walang gumagamit ngayon nun. Wala nung gumagamit ngayon. Meron eh. Wala. Meron. Wala. Alam ko meron. Ako alam ko kasi wala eh. O sige, presumably meron. Anong tanong mo ron niya? Ano po ba yung tinatawag na speaking in tongues sa Bible? Ayun, maganda yun. I will prove to you my cause. I will prove to you my answer. Walang gumagamit ngayon ng speaking in tongues. They pretend to speak in tongues, but actually they do not speak in tongues. Why? When you said tongue, there is a designated tongue that you are talking about. Pag sinabi mong tongue, halimbawa, Filipino tongue, Filipino language. Ano? English tongue, English language. Maaaring English Britain, English Shanghai, or English American. O maaaring Scottish English. That is a tongue. That's a specific tongue. Pag sinabing tongue, dila yun eh. Dila. At ang kahulugan nun, wika. Wika. Kaya pagka nagsasalita ng wika ka, may wika. Maaaring Tagalog. Maaaring Bangladeshi. O Bangla. Bangla yata ang tawag sa... Yung Bangladesh yung lugar. Yung mamamayan, Bangladeshi. Yung kanilang salita, Bangla. Ayon. Maaaring Bangla. Maaari namang Nipongo. Maaari yung iba-ibang wika. Yung mga nagsasalita ngayon, kahit kanino mo pa-analyze, walang makaintindi doon sa sinasabi. Therefore, they are not speaking in tongues. They pretend to speak in tongues, but in actual practice, they do not speak in tongues. They speak in katangahan. Not in tongues. Ba't ko sinabi yun? Tingnan ninyo, nung mag-speaking in tongues sa mga apostol, naintindihan. Itong mga ito nag-speaking in tongues, walang makaintindi. Ano yun? Speaking in tongues ba yun? Tingnan ninyo, babasa tayo. Sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 6, ganito ating mababasa. Ay, hindi 6. 2. Pakinggan nyo. Nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, Ayan. silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. Tuloy. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy. Nakakita sila ng mga dilang parang apoy. Apoy na dila, o yung ano, yung mga tongues of fire. O ano ngayon nangyari? Na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. At may mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. kita nyo, sa Jerusalem, como ang Jerusalem noon ay kapitolyo, ano? Ng kapitolyo ng paglilingkod sa Diyos, maraming dumadayo sa Jerusalem noon. Mga iba't ibang lalaki sa silong ng langit, ano? Bawat lahi, nagpupunta rin sa Jerusalem. Ano ngayon na nangyari sa ulat? Sa 6. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ng karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Kita nyo, nung dumapo yung Espiritu Santo sa apoy, na dilang apoy, ano, sa mga apostol,
nagsasalita ang mga apostol ng iba-ibang wika. Ngayon yung mga nananahan sa Jerusalem na nakarinig yung sinasabi ng mga apostol, naintindihan nila sa kanilang wika yung dinadaldal ng mga apostol. Ano-anong wika yun? Tuloy sa 7. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? Kita mo? Nagtaka sila. Di ba itong mga nagsasalitang ito, mga apostoles, mga Galileo lahat ito? Walang taga-Marikina rito eh. Taga-Galileo lahat ito eh. Sabi ng mga alagad, sabi ng mga tao nakapakinig. Ito ikaw, hindi ba Galileo lahat itong mga ito? O ano nangyari? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asya, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cirene, at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabe, ay nangaririnig natin. More or less mga 17 na klase ng mga taong nandoon nagkakatipon. Nung magsalita yung mga apostol, Galileo sila, nagsasalita sila, naririnig ngayon ng mga Cretense, mga Arabe, mga Hudyo, mga naging Hudyo, mga Grego, kung ano-anong mga lahi ng taong nasa Jerusalem, narinig nila yung mensahe sa kanila mismong salita. Para mga ako ngayon, nagsasalita ako ng Tagalog, pagdating sa Bisaya, parang tinranslate na sa Bisaya. Kaya speaking in tongues ang tawag. Dahil merong corresponding tongue. Ring mga pag nagsasalita, yung walang makaintindi. Tanongin mo yung check, ano ba yung sinabi? Hindi na maintindihan ng check. Hindi na maintindihan ng Hapon, hindi na maintindihan ng Tagalog, hindi na maintindihan ng Arabe. Yung pinagdadaldal ni Mike Vilagis saka ni Eddie Villanueva, walang makaintindi kung sino eh. O ngayon, yung batang, kung tang yun, if they're speaking in tongues, may makakaintindi at least. Dahil yun ang nangyari sa mga apostol, nang magsalita sila ng wika, may nakaintindi sa kanilang wika. Eh ngayon sila hindi maintindihan sinasabi, dapat pa ba kayong magsalita kung di naman maintindihan sinasabi nyo? Basa. Pakinggan nyo sa Corinto 14:28. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag hihigit sa tatlo at sunod-sunod at ang isa'y magpaliwanag. Diba, may magsasalita ng wika, sabi ni Pablo, dalawa o kaya huwag hihigit sa tatlo, dapat sunod-sunod magsalita, may magpapaliwanag naman sa sinasabi nila. Tuloy. Datapwat, kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia. Kita mo. Kung wala naman magpapaliwanag, wala naman nakakaintindi sa sasabihin mo, tumahimik ka na lang! Eh, ba't daldal ka ng daldal? Eh, kasi nagyayabang ka lang eh. Kunyari, sasabihin mo, ako marunong magsalita ng wika dahil ako'y kinasya ng Espiritu Santo. Madaling gawin niya. Wika yun, mga kapatid, wika yun. Sabihin nyo, Amen! Praise the Lord! Sa mga tanga. Eh, pwede rin naman ako. Asya naman ako. Eh, ano yun? Wika ba yun? Hindi speaking in tongue yun. Speaking of katangahan yun. Kaya ako, I believe sa panahong ito, nobody of those pretending to speak in tongues is really speaking in tongues. I do not know if you get me right. Ako, naniniwala. Wala raw, nagsasalita. Eh, walang makapagpaliwanag kung ano sinabi. At saka totoo, mga kapatid. Hindi naman ako tutol kung may magsasalita talaga ng wika eh. Pero may mas mahalaga dyan kaysa sa pagsasalita ng wika. Kaya ngayong panahong ito, hindi na natin binibigyan na masyadong emphasis yung pagsasalita ng wika dahil may mas mahalagang gift of the Holy Spirit kaysa sa pagsasalita ng wika. Kasi sabi ni Pablo, matutuman ka kung magsalita ng maraming mga wika at pati wika nga ng anghel masabi ko. Pero kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong kalembang na tumutulog na bumabatingaw na walang kwenta. Basahin natin. Pakinggan nyo.
kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Hindi lang wika ng tao, pati anghel pa. Kung masabi ni Pablo, anong sabi niya? Datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Tamo, walang kwenta pag walang pag-ibig eh. Kaya yung pagsasalita ng wika, hindi yan ang pangunahing palatandaan para sabihin mong ikaw ay Kristiyano o ikaw ay inspired by the Holy Spirit. Actually, according to Apostle Paul, there is another gift in this last day which is greater than speaking in tongues. Pakinggan nyo sa 14 ng unang Korinto, ganito ating mababasa sa talatang ito. Sa versikulo 1, tuloy-tuloy mo lang hanggang gusto mo. Basa. Sundin ninyo ang pag-ibig. Gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Follow love. Sundin nyo ang pag-ibig. Pero, wag lang pag-ibig. Maningas dinika ninyong nasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Di gusto ko rin magkaroon ako ng kaloob. Kayo ba gusto nyo magkaroon ng kaloob? Yung kaloob, regalo kasi yun eh. Hindi na ako sa eskwela yun. Ha? Ako, halimbawa, may kaloob ako, hindi ko napag-aralan sa eskwela yun. O, tinan ninyo, sino ba nag-aral sa eskwela na kagaya ko? Ako, walang kodigo, kaya nga hindi ako nag-aral sa eskwela, wala kodigo eh. Yung mga nag-aral sa eskwela, may kodigo eh, ako walang kodigo. Basta't nagsalita ako, diretso na yun. Kung wala lang tayong oras na nakatakda, hindi matatapos yun eh, sa dain ang sasabihin ko eh. Kaloob siguro sa akin ng Diyos yun. Biro mo, matandaan ko yung mga sunod-sunod na talata ng Biblia. Kaya sabi ng Kristo, sabi ni Pablo, sumunod kayo sa pag-ibig. Datapwat, maningas ninyong lasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Tuloy. Ngunit lalo na ang kayo'y makapanghula. Lalo na, yung sa mga kaloob sa Espiritu, ang lalo nyo nang lasain yung kayo'y makapanghula. Ayun. Di, mas mahalaga pala yung panghuhula. Anong panghuhula yun? Yung hula ni Madam Uring? Di, tanungin natin si Pablo kung anong panghuhula yun. Ito pala yung kaloob ng ayon sa Espiritu eh. Nasain ka ninyo ang mga kaloob na ayon sa Espiritu, pero lalo na ang panghuhula. Anong panghuhula yun? Tuloy. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa nilagtawan mo eh. Wag, ulitin mo uli. Naligaw tuloy sila. Tinanin nga. Ulitin natin. sapagkat ang nagsasalita ng wika, hindi yan. Ulitin mo uli dun sa do. Sundin ninyo ang pag-ibig. Gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ayun, sundin nyo ang pag-ibig, pero maningas ninyong pakanasain ang kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalong-lalo na, ang kayo'y makapanghula. Bakit? Sapagkat ang nagsasalita ng wika, ayan, mas lalo pala yung makapanghula. Bakit? Sapagkat yun ay nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Ayun, yun ay nagsasalita ng wika, walang nakakaunawa sa Kanya. Sa Espiritu, nagsasalita siya ng hiwaga. Ngunit, datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Ayun, ang tinutukoy po palang panghuhula rito na mas lalo nating nasain, yun ay kanang huhula, nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Ang ibig sabihin ni Pablo, na lalo nyong nasain yung kayo makapanghula, lalo nyong nasain yung kayo makapagpatibay, makapangaral at makapangaliw ng tao. Bakit? Tuloy natin ang dahilan. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. Kita mo, yun ay nagsasalita ng wika, ang pinatitibay niya yung kanyang sarili. Ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. Kita nyo. Kaya mas dakila yung panghuhula eh. Na mangaral ka ng mangaral, magsalita ka ng ikaaaliw ng tao, magsalita ka ng ikatitibay ng tao sa pananampalataya sa Diyos, mangaral ka ng mangaral, yun ang kahulugan ng panghuhula, hindi panghuhula ni Madam Uring. Yun ay ka ng huhula na iba naman, yung panghuhulang nasa Biblia, yun ay kang nagsasalita ng wika, nagpapatibay yun sa sarili. Pero, yung nanghuhula o yung nangangaral,
nagpapatibay yon sa iglesia. Kaya ang sabi ni Pablo, nasain ninyong mga kaloob na ayon sa Espiritu, pero lalong-lalo na ang kayo'y makapanghula. Sa inyo, sino may gustong manghula? Mangaral, ang ibig sabihin, magpatibay sa tao, magsalita ng Biblia. Umaten lang ho kayo, umaten. Dala kayo ng kapirang lapis at papel, tapos sulat nyo sitas, magdala kayong Biblia. Pag uwi sa bahay, reviewin nyo. Tandaan nyo yun. Pagkaraan ng 1 taon, pwede na kayo rito. May kapalit na ako magsasalita. 1 taon lang naman, kahit 6 na buwan lang, kung matalino ka eh. Eh, bateka yung amin, nung mag-aaral yung aming ministro, 12 taon eh, kasi sa seminaryo. Eh, ang pinag-aralan ng Biblia ba? Ang pinag-aralan niya talo, magtutuwad eh. Kaya hindi marunong ng Biblia. Eh, ang Biblia, hindi naman mahirap pag-aralan yan. Mag-aaral ka lang, kapatid. Kayo mga nanonood sa television, sulat nyo lang po ang talata, tandaan ninyo. Makikita nyo, darating ang araw, nakakapagsalita na kayo. Ano ang sinasalita nyo? Nanghuhula kayo, nangangaral kayo, nagpapatibay na kayo sa kapwa, at nanghihikayat na kayo ng taong masama para magbalik loob sa Diyos. At yon ang mas kapakipakinabang kaysa magsalita ng wika na hindi naman naiintindihan. Ayun, dapat nating maintindihan. Ko lang po malaman kung kanino tayo dapat magsamba. Sa Diyos na Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Eh, lahat po yun dapat sambahin eh. Hindi, kung halimbawa may hihingin ka sa Panginoong Diyos, sino talagang dapat natin pagtuunan? Pananalangin. Oo. Pag manalangin sa Ama. Tama. Sa Ama po. Eh, paano tayo makapunta sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo? Dahil lahat, walang makapunta sa langit, Hindi. kundi sa pamamagitan ko. Ganito Yun po ang yan. gusto ko malaman. Huwag po natin paghaluin. Sige. Ito po. Iba po yung pananalangin kaysa pagpunta sa langit. Sino man hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Therefore, the only way to the Father is Jesus Christ. Ano? Pero when you are asking something from the Father, you ask it from the Father through the name of the Lord Jesus Christ. Ito po ang sabi sa Biblia. At sa araw na yaon, ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. If you ask anything from the Father, ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Kaya, bawa, Ama, humihingi po sana ako sa iyo ng kaunting pagpapala. Sana makakita ko ng marangal na trabaho. Ang hinihiling ko po ito sa pangalan ni Kristo Jesus na aking Panginoon. Hindi ka kay Kristo hihingi ka sa Ama sa pamamagitan ni Kristo. Ayan o. Ang katunayan, pakinggan nyo sa Lucas. Kung kayo nga, bagamat masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Kanino tayo hihingi? Di ba sa Ama? Maliwanag yun eh. Sabi niya, kung kayong masasama kayo, meron ba sa inyo, humingi ang anak niya ng tinapay, binigyan niyang bato? Humingi ang anak niya ng isda, binigyan niya ng ahas? Meron bang ganun sa inyo? Wala. Eh kung kayo ikang masasama na kayo, mga taong nagkakasala, marunong kayong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, hindi ba lalo naman yung Ama na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Pero hindi masamang humingi rin tayo kay Kristo. Bakit? Kagaya ng mga apostol. Kasi personal nakita nila si Kristo, kay Kristo sila nanghihingi. Kaya lang wala naman tayong personal ngayon pwedeng lapitang Kristo eh. Diba? Kaya amingin na lang tayo sa Ama. Diretso natin sa Ama. Tapos paraanin natin through the power of the name of our Lord Jesus Christ. I ask this in you, from you, Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Wala namang kasama ron. Ngayon, sabi, hindi ka naman makakarating sa Ama kung di ka dadaan kay Kristo. Sagutin natin yon. Hindi ka rin naman makakarating kay Kristo kung di ka dadaan sa Ama. O, pakinggan niyo. Yung iba hindi marunong mag-analyze eh. O, tingin nyo babasa. Walang taong makalalapit sa akin. Sino nagsasalita? Ang Panginoong Jesucristo po. O, anong sabi ni Kristo? Ulitin natin. Walang taong makalalapit sa akin
maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Walang makakalapit sa akin, sabi ni Kristo, maliban dalhin siya sa akin ng Ama. At ibabangon ko siya sa huling araw. Kaya ganito ang process. Titingnan muna ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, talagang maka-Diyos ka, tatawagin ka niya, ilalapit ka niya kay Jesus Christ. Ngayon, pag nailapit ka kanya ng Ama kay Jesus Christ, tuturuan ka ngayon ni Jesus Christ kung paano ka naman makakapunta sa Ama. Kita mo? Therefore, it's a cycle. Starting from the Father to Jesus Christ and to the Father. Diba? Kaya Ama rin ang gumagawa ng paraan para malapit ka kay Kristo eh. Sapagkat di ka nang pwedeng makalapit basta-basta ron eh. Ngayon, pag inilapit ka ng Ama kay Kristo, ano sabi ni Kristo? Ang sino mang lumalapit sa akin, sa anumang paraan, hindi ko naman itataboy. Ba't hindi niya itataboy? Alam niya yung lapit na inilapit ng Ama eh. Diba? Pakinggan nyo. Sa unang Korinto 1:9,2. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Sino ang tumatawag sa tao para maipakisama ka kay Kristo? Ang Ama. Ang Diyos ay tapat. Sa pamamagitan niya, tinawag kayo para ipakisama sa kanyang anak na si Jesucristo. Tama o hindi? Therefore, the calling comes from the Father. And from the power of the Father, yung Father ang maglalapit sa'yo kay Kristo. Pag na kay Kristo ka na, tuturuan ka naman ni Kristo. Tuturo sa'yo ang paraan papunta sa langit sa Ama. At pag naturo na sa'yo ni Jesus Christ, tutulungan ka naman ng Holy Spirit para matupad mo yung itinuturo ni Jesus Christ. Para nga makarating ka sa Ama. Kaya tatlo yun eh. Magkakatulong yun para makarating ka sa Ama eh. The Father, the Jesus Christ, and the Holy Spirit. Magkakatulong yun. Kaya sa bautismo, kailangan bautismo ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dahil tatlo yung kapangyarihang magtutuwang-tuwang para makarating ka sa langit. Tatawagin ka ng Ama, ilalapit ka kay Kristo. Pag nalapit ka na kay Kristo, tuturuan ka naman ni Kristo. Panang ikaliligtas mo. Pag tinuruan ka ni Kristo, here comes the Holy Spirit. Dadating Holy Spirit, tutulungan ka naman ng Holy Spirit para yung mabigat na masunod mo ng magaang. Ang Holy Spirit ang tagatulong. Makakarating ka ngayon sa Ama. Yun ho ang process. Kaya yung mga born again nagsasabi, kailangan dumaan ka muna kay Kristo. Sabi na iglesia ni Kristo, kailangan maging iglesia ka muna ni Kristo bago ka maging iglesia ng Diyos. Ay, dadaan ka muna kay Kristo. Mali! Dadaan ka muna sa Ama. Ilalapit ka ng Ama kay Kristo, si Kristo magtuturo sa iyo ng daan papunta sa Ama. Tutulungan ka naman ng Espiritu para magtagumpay ka sa pakikipagbaka mo at makarating ka sa Ama. Yun ang kumpletong way of salvation. Sinasabi sa Biblia. Sino sasambahin natin? Natural ang sasambahin natin yung sinasamba ni Kristo. Sino ba sinasamba ni Kristo? Ama. Siyempre, siya ang halimbawa, sinasamba niya Ama. Di sumamba tayo sa sinasamba niya. Ngayon, kung gusto mong isama si Kristo sa pagsamba mo, di sambahin mo rin. Hindi naman masama, hindi naman tututo lang Ama. Dahil ibinigay niya naman ang kapamamahal at kapangyarihan kay Jesus Christ. Di ba? Pero ang pinaka-ano sa lahat, pinakamataas sa lahat na dapat mo sambahin, igalang, papurihan, pasalamatan, walang iba kundi yung Ama. Dahil sabi ni Kristo, ang aking Ama ay lalong dakila kaysa akin. My Father is greater than me. 14:28 ng 1. Yun o, nakasulat. Tatanong ko lang po yung, di ba po merong tinatawag na 1,000 taon? Sa panahon po ng 1,000 taon, meron pa po ba doon na gagawing pagliligtas ng Diyos at paano siya magliligtas kung meron? Ganito po yan eh. Meron pong sinasabi sa Biblia ang 1,000 taon, wherein, yun hong mga alagad ni Kristo na naging tapat sa Kanya, sila ang maghahari. 20 ng Apokalipsis, versikulo 4. At nakakita ako ng mga luklukan
At may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sino yun? Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Oh. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito? Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, at kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ayun. Kasi po, meron pong tinatawag sa Bibliang first resurrection. Yung unang ibubuhay maguli, at the time of the first resurrection, yun po ang maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. What is the purpose? Ano ang magiging dahilan? Bakit sila maghahari dito sa mundo sa loob ng 1,000 taon? Therefore, meron panlayo ng Diyos na maaaring yung hindi pa nakakita ng pagliligtas nitong nakaraang panahon, maaaring makakita pa ng pagliligtas at pagpapatawad ng Diyos doon sa panahon na yon. Kasi, if that were not so, paano nga, ba't pa kailangang maghintay ng 1,000 taon? What will be that millennium for? What will be the purpose of that millennium? Bakit kailangan maghari yung mga laging kay Kristo at naligtas sa loob ng 1,000 taon if there is no great purpose that is intended by God during those 1,000 years? At doon sa 1,000 years na, ang isang nakakapansin-pansin doon, si Satanas ikukulong during those 1,000 years. Hindi siya pwedeng mandaya. Kapit may gagawin ang Diyos doon na walang dapat umistorbo, lalo na si Satanas. Ano sa palagay nyo? May pagpapatawad, maaaring may pagpapatawad pa ron. Dahil ang sabi ni Kristo, ang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawad sa kanya. Pero ang magsasalita ng laban sa Espiritu, hindi patatawad sa kanya sa sanlibutan ito hanggang sa darating. Sa mga kapit, there is a possibility na magpapatawad ang Diyos dun sa sanlibutang darating, and that is the 1,000-year reign of Jesus Christ. Kaya ho, meron pang gagawin ng Diyos doon na pagliligtas. Naniniwala po ako, meron pang gagawin pagliligtas doon. Yun lang naman ang tanong nyo, kaya yun lang ang sasagutin. Saka na po yung iba. Sige po. Tatanong ko lang po kung bakit ang ebanghelyo ay apat. Ang ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. At bakit po hindi napunta ang Mateo sa Marcos at ang Marcos sa Mateo? Ganito yan iyo. Alam mo, hindi totoo yung ang pagkaalam ng marami na merong 4 gospel. Hindi totoo yun. Isa lang ang gospel. Isa lang ang ebanghelyo. Kaya lang, ang ebanghelyo ayon kay Marcos. Ang ebanghelyo ayon kay Lucas. Ang ebanghelyo ayon kay Mateo. Ang ebanghelyo ayon kay Juan. They are speaking of the same thing, the gospel. But the writer are different people. Kaya there are 4 evangelists, 4 na ebanghelista na sumulat ng iisang ebanghelyo. Ang katunayan, ang theme ng kanilang isinulat isa lang, and it centers to Jesus Christ, His being sent of the Father, His resurrection from the dead after He was crucified, at yung pagbalik niya sa langit at yung pagbalik niya uli. Yun ang kabuuan ng tinatawag na ebanghelyo. Ngayon, kung sasabihin natin 4, hindi lalabas ganon. Lalabas pa nga 6 Ha? May ebanghelyo ayon kay Marcos, ano? Tanggap mo na yun. Ano? Meron ho. Kay Juan, Meron kay na. Lucas, at saka kay Mateo. Eto pa, babasa pa ako ng 2. Magiging 6. Pakinggan mo, ha? Sige, basa. Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ang pagkakatiwala kay Pedro
ng ebanghelyo ng pagtutuli sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga hentil. Kita mo? Di may dalawa pa, yung ebanghelyo ng pagtutuli na ipinangaral ni Pedro at yung ebanghelyo ng di pagtutuli na ipinangaral naman ni Pablo sa mga hentil. Therefore, sa lumalabas, there are already 6 gospels if we are to count those writers, ano? Eh hindi ang binibilang doon yung writer, ang binibilang doon yung ebanghelyo, isa lang yon. Pero merong ayon kay Marcos, Juan, Lucas at saka Mateo, meron namang ebanghelyo kay Pedro at may ebanghelyo naman kay San Pablo. Ebanghelyo ng pagtutuli kay Pedro, ebanghelyo ng di pagtutuli kay San Pablo. O di 6 na kung gano'n, ano? Pero isa lang. Meron Ngayon, bakit ang tanong mo isa pa? Sabi mo tanong mo, ba't nauna yung kay Marcos? Hindi nauna yung kay gano'n, kay gano'n. Kasi ang naglagay lang naman itong pagkakasunod-sunod na ito, hindi na ang Diyos ang naglagay dito eh. Yung mga nakadiscovery ng mga manuscripts, ano, yung mga matatandang sulat, yung nakasulat sa mga bato, sa mga papyrus, sa mga animal hide, yung mga balat ng hayop, yun, kinumpile, nung makumpile na, gumawa sila ng tinatawag na canon of the scriptures. Kung aling scriptures ang magkakaugnay. At kung alin yung mga sulat na nakita nila na hindi authority ang sumulat. Maaari yung mga side comments lang, inalis nila yun. Bumuo sila ng canon of the scriptures. Sa protestante, ang nabuo 66. 66 books. Sa katoliko naman, ang nabuo nila ay 72 books. Ano? Itong ginagamit natin itong Biblia ay naririto ngayon dahil ang mga scholar ang naglagay ng pagkakasunod-sunod on the perception na mas nauna yung sulat ni Mateo kaysa sa sulat ni Marcos. Ha? Tapos yung nasunod yung kay Lucas at kay Juan. Ako hindi naniniwalang ganon. Ano? Kasi sila nag-arrange, no? Akala nila kung muna-una yung Mateo, akala nila yung Mateo, yun ang una, kaya nilagay nila unang-una yun, ano? Pero kung di ako naniniwalang gano'n ang pagkakasunod-sunod noon, meron akong ibang pananaw doon. Pero kahit na ba mailagay pa sa lugar ng Apokalipsis yung ebanghelyo ni Mateo, it doesn't make any difference. Dahil sasaliksikin mo naman utos ng Diyos, saliksikin ang mga kasulatan. Kaya mahigit na, mahuli, malagay, makikita mo rin. Basta susunod ka sa utos na saliksikin. It doesn't matter kung napahuli yung Mateo o napauna. Hindi, it doesn't matter. Basta basahin mo lang na maayos, unawain mo, may tulong ka ng Espiritu Santo, hindi ka naman maliligaw. Meron pa akong isa sanay sa Apokalipsis 21:1 hanggang 2. Kasi ayon sa paliwanag niya, yung langit at lupa na tinutukoy doon, ering lupa na to, at yung langit na nakikita natin. Eh paano naman ho yung dagat na lilipas? Literally na dagat rin ho ba yun? Dahil ang nakatira lang naman sa dagat isda eh. Hindi na kailangan, wala namang ililigtas na isda eh. Wala kang mababasa, magliligtas ka ng balyena, pating, wala na. Kaya hindi na kailangan ng dagat. Basahin natin, ha? Pakinggan mo. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Tuloy. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. Yun. Pinakita kay Juan yung mangyayari, yung dating langit at saka yung dating lupa, mawawala pala yan eh. Kasi ako man, nagtataka lang ako sa saksi ni Jehovah, ito rin re-renovate lang ng Diyos. Para bang napakahirap para sa Diyos gumawa ng bago, Ang Diyos hindi nagre-renovate. Ha? Ang lupa't langit, gagawa na lang siya ng bagong langit, bagong lupa. Marami ng pollutants ito. Dito nabubo ang dugo ng mga taong wala namang kasalanan. Marami nang kinain yan lupa na yan at dugo ng mga taong walang kasalanan. Marami nang nalibing dyan ng mga taong masasama. Ang lupang ito, nabigay na kay Tana. Nabigay na ito kay Satanas, yung lupang ito eh. Kaya kanya na ito, dito na lang siya, dito rin siya sisindihan.
Kaya yung sasabihin, dito rin daw mapupunta yung mga anak ng Diyos. Di, gumagawa siya ng bagong langit saka bagong lupa. Nothing to worry about that because God is an omnipotent God that can create anytime. Kahit anong oras, kahit anong araw, pwede siya makagawa eh. Sinabi na ng Biblia, gagawa siya ng bagong langit, bagong lupa. Ano ba ibig sabihin ng bago? Basahin natin, huwag nating interpretasyonan. Pagka may bago, anong kahulugan ng bago? Basa. 8:13 ng Hebreo. Anong kahulugan ng bago? Pag sinasabing bago. 8:13. Noon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman. Gumagawa ka ako lang isang bagong langit at isang bagong lupa. Bakit? Aalisin niya yung luma eh. Kung kailangan ba i-renovate yan, aalisin niya yan. Totally. Ang katunayan, Apokalipsis. Naasa nakaharap doon. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon. Na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Kita mo, sa harap ng Diyos, yung nakaupo sa luklukan, yung langit at lupa, yung dati, tumakas. Walang masumpungang kalalagyan nila. Kita mo? Kaya yung langit at lupang yan, aalisin niya, papalitan ng bago yan. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.